Audrey's POV. Isang linggo simula na makauwi ako dito sa amin, para akong nahihibang. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin sinasabi kay inay ang nangyari sa akin. Naaawa na ako sa kanya dahil sa pag-iintindi sa akin. Isang katok ang pumukaw sa akin mula sa pagkakatulala. "Anak, may tao sa labas. Gusto ka raw niya makausap." Wika ni inay. Sinilip ko sa bintana ang tao sa labas na tinutukoy ni inay. Babae ito at hindi ko siya kilala. Ngunit wala naman akong naramdaman na takot sa kanya. Kaya sumunod ako kay inay na lumabas para harapin ang babae. Ngumiti ito sa akin, sabay lahad ng kanyang palad. "Well, I am Dr. Marquez, a psychiatrist. Kumusta ka na, Audrey?" Alanganin na tinanggap ko ang palad niyang nakalahad. "Maayos naman ho." Wika ko. "Ano ho bang sadya niyo?" "I am a personal doctor of Mrs. De Silva. Pinadala niya ako rito para sa iyo. I am here to help you, Audrey." Kaagad na bumalot ang galit sa puso ko nang marinig ang pangalan na iyon. "Hindi ko kailangan ng tulong niyo, lalo na kung galing sa babae na iyon." Mariing saad ko at tinalikuran siya. Ngunit kaagad rin akong napahinto sa kanyang sinabi. "Hindi lang to para sa iyo, Audrey. Para rin to sa anak mo. You might lost your child kung mananatili kang ganyan." At doon ko naalala, buntis pala ako. At ito rin ang dahilan kung bakit nagmakaawa si Ma'am Claudia na iwan ko si Diego. Dahil baka mawala sa akin ang tuluyan ng anak ko kapag nanatili pa ako roon sa isla. "Your son Dustin is also needs you. Gusto ni Mrs. De Silva na masiguro ang mental health mo at ang lagay ninyong mag-ina, lalo na ikaw. At doon lang siya haharap sa iyo kapag nasiguro na maayos ka. Gusto niya na sa muli niyong paghaharap ay nasa maayos na pag-iisip ka. Nang sa ganon, hindi ka natakot na harapin sila. I am here to help you, Audrey." Hindi yun dahil sa pakiusap ni Mrs. De Silva sa akin, kundi bilang isang doktor na may malasakit sa nangangailangan. Hinawakan niya ang kamay ko at marahan na pinisil iyon. "Ibigay ko sa iyo ang calling card ko. Kapag hindi ka tumawag sa akin makaraan ng 3 araw, personal ulit akong pupunta dito." Nakaalis na ang doktora, pero tulala lang ako sa kawalan. Ngayon lang pumasok sa isip ko ang lahat, na kailangan ko ang tulong niya alang-alang sa amin ng mga anak ko. Mahirap at masakit man ang dinanas ko sa piling ni Diego, ngunit masaya pa rin ako dahil may munting sanggol sa aking sinapupunan, na siyang dahilan bakit ako lumakas at tumibay. "Audrey," naluluha na tiningala ko si inay. "Pwede mo bang sabihin sa akin kung anong nangyari sa iyo? Maaari ba?" Puno ng pagsusumamo na wika niya. Lalo akong naiyak dahil baka magalit siya sa akin. Baka kagaya ni Itay, pagalitan at sumbatan niya rin ako. "Gusto kong malaman kung anong nangyari sa iyo, anak, para alam ko kung paano ka tulungan." Gumaralgal ang boses ni inay. "Dahil bilang ina mo, nasasaktan ako kapag nakikita kitang ganito. Hindi kasi ganito ang Audrey na anak ko. Hindi ganito ang anak ko noong nasa puder pa kita." Puno ng luha ang mga mata na hinarap ko siya. "Sorry, Nay. Nagsinungaling ako sa inyo. Yung amo na sinasabi ko, naging asawa ko siya. At huli ko na nalaman na ang tao na yon ay siya ang ama ni Dustin." Nangihina na napaupo si inay sa tabi ko. "Sinasaktan at minamaltrato ko ng nanay niya. Pati yung naging babae ng asawa ko sinasaktan ako. Yung nanay niya at ang babae niya ang dahilan bakit na may kumuha kay Dustin. Minsan rin akong tinangka na tapusin ang babae niya." Nanginginig ang kamay na sumbong ko kay inay. Nagbalik tanaw sa aking isipan ng unang araw na tumuntong ako sa bahay ng mga De Silva, kung paano ako saktan at pagsalitaan ng hindi maganda ni Ma'am Claudia. Kung paano ako alagaan at ipagtanggol ni Diego. Ngunit nagbago noong dumating ang kababata niya. Maraming nagbago na, pati buhay ko ay muntik nang mawala. At nang makabalik ako sa pamilya ko, halos hindi ko nakilala ang sarili ko. "Patawad, inay, kung hindi ko to sinabi sa inyo. May malalim ako na dahilan noon kung bakit ko to tinago. At pinagsisisihan ko yun ngayon. Sana pala sinabi ko sa iyo lahat. Sana pala hindi ako naglihim sa mga nararamdaman ko katulad noon. Kung sana may lakas ako ng loob. Sana buhay pang mga kapatid ko. Sana buhay pa si Itay. Sana nasa atin pa rin ang bukid na pinaghirapan ninyo."
Umiiyak na niyakap ako ni inay. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Audrey. Kami mga magulang mo ang may pagkukulang kung kaya't nagkaganon ka. Kung may kasalanan man dito, kami yun at hindi ikaw. Kumalas siya ng yakap at hinarap ako. Marahan niyang hinaplos ang aking pisngi. Pero alam mo na sa kabila niyon, ang swerte namin dahil may anak kaming kagaya mo. Mabait, responsable, mapagmahal na anak at ate na inuuna ang ibang tao kesa sa kanyang sarili. Panahon na anak, na sarili mo naman ang intindihin mo. Sarili mo naman ang unahin at alalahanin mo. Ikaw naman muna, anak. Napahagulhol na yumakap ako sa kanya. Tama si inay. Noon pa man, mas mahalaga sa akin ang ibang tao kesa sa sarili ko. Uunahin ko sila kesa sa akin. At sa pagiging maunawain at matulungin ko, madalas inaabuso pa ako. Ngunit sa pamilya ko, lahat gagawin ko para sa kanila. Kaya noon, kahit maubos ako, kahit mapagod ako, ayos lang. Makita ko lang sila na masaya, makita ko lang na buo ang pamilya ko, ayos na sa akin yon. Ngunit sa ngayon, hindi na yon pwede. Kahit ngayon lang, kailangan kong maging makasarili dahil may mga anak ako na kailangan ako. May mga anak ako na kailangan nila ng kalinga ng isang ina. At hindi ko yun magagawa kung ganito ako palagi. Nahihirapan pa rin ako, ngunit pinilit ko at kinakaya ko para sa mga anak ko. Pagkatapos kong sabihin lahat kay inay, napagdesisyonan ko na tanggapin ang tulong na galing kay Ma'am Claudia. Nagpakonsulta ako kay Dr. Marquez at ang pera na bigay ni Ma'am Claudia, ginamit ko yun na panggastos namin sa pang-araw-araw. Narito pa rin sa akin ang black card ni Diego. Sinadya ko yun na dalhin dahil para yun kay Dustin. Alam ko kasi na wala na akong habol sa kanya. Ipagdasal ko lang na sana hindi niya ipa-close ang credit card na hawak ko. Tuloy-tuloy ang gamutan ko kay Doc Marquez. Gusto ko nang gumaling dahil lumalaki na rin ang tiyan ko. At pakiramdam ko, natatakot na rin sa akin si Dustin. Takot itong lumapit sa akin. Bihira na lang ako nakausapin. Mabuti na lang at narito si inay at doktora na nagpapayo at nagpapaintindi sa kanya sa sitwasyon ko. Kahit paano ay nabawasan ang takot ng anak ko sa akin. Mama, sana babae na tong baby sa tummy mo. Aniya habang hinahaplos ang may kalakinan ko ng tiyan. Gusto ko, baby girl, para ituri ko siyang prinsesa ng buhay ko. Natatawa na ginulo ko ang buhok niya. Sa susunod na buwan malalaman na natin kung anong gender ng kapatid mo. Excited ka na ba, anak? Opo, mama. Excited na rin po ako na makita siya. Nangingislap sa tuwa ang mga mata niya. Hinaplos ko ang kanyang pisngi. Mahal na mahal kita, anak. Mahal na mahal. 2 buwan na paghihirap at pagdurusa, finally, I am totally fine. Sa tulong ni doktora, ni inay, ng anak ko at ng sarili ko. Sa loob ng 2 buwan, gumaling na ako. Handa na akong harapin ang mga taong sumira ng buhay ko. Nabuksan ang kaso ng mga kapatid mo at ng itay mo, Audrey. Natigil ako sa aking ginagawa sa sinabi ni inay. Magulong taon na simula ang trahedya na yon. Paano nabuksan ito ngayon? Ho? Paano nangyari, inay? Hindi ba't naibasura na yon? Lumapit ba kayo sa mga otoridad ulit? Umiling siya. Hindi. May naglakas loob na nagreklamo kay Nicolas. Katulad rin ang ginawa sa mga kapatid mo. Hindi ko lang alam kung bakit pati sa mga kapatid mo at sa itay mo ay napag-usapan ulit. Sana sa puntong to, hindi na sila bingi. Sana mabigyan na sila ng hustisya. Ilang taon na rin ay, hanggang ngayon, hindi pa rin mawala sa isipan ko kung paano nawala si Itay para ipaglaban ng hustisya na nararapat para sa atin. Hanggang ngayon masakit pa rin sa amin ang pagkawala nila. Mahirap pa rin tanggapin, lalo na kapag naaalala ko ang mga sinapit nila. Mabuti naman, sa hinahaba-haba ng panahon, may katapat rin na matapang ang masamang tao na pamilyang yon. Nang magkaroon ng hearing, malakas ang loob na pumunta kami ni inay. Nag-alala nga siya sa akin, baka mapano ko ron, lalo na at buntis ako. Inay, wag niyo akong alalahanin. Walang mangyayari sa akin. Gusto ko lang ipamukha sa Nicolas na yon na hindi tayo duwag na harapin siya. Gusto kong ipamukha sa kanya na wala na siyang takas ngayon. Pangungumbinsi ko kay inay. Habang papunta kami sa korte kung saan lilitisin si Nicolas, napansin ko na may coaching nakasunod sa amin. Hindi ko maaninag kung sino ang sakay niyon dahil tinted ang salamin.
Ipinagsawalang bahala ko na lang. Since wala naman akong naramdaman na takot o ano paman sa kotse na yon. Nicholas is guilty. Malakas ang ebidensya ng kampo na nagsampa ng kaso laban sa kanya. Ang mga kapitbahay namin noon ay nagtestimonya rin patungkol kay Nicholas tungkol sa dahilan ng pagkawala ni Itay. Napag-alaman rin namin na kaya hindi umusad ang kaso ng mga kapatid ko ay dahil binayaran lahat ni Nicholas ang mga pulis at investigador na sangkot doon sa kaso. Ngunit ngayon, wala na siyang takas. Maghihimas rehas na siya doon hanggang sa kanyang katapusan. Nanginginig na umiiyak kami ni Inay habang yakap ang isa't isa. Sa wakas, sa mahabang panahon, nabigyan rin ng hustisya ang mga kapatid ko at si Itay. Matatahimik na sila. Matatahimik na rin kami. Masakit man dahil maaga silang nawala sa amin, ngunit may magandang alaala naman silang iniwan sa aming mga puso at isipan ni Inay na pwede naming ibalik tanaw kapag namimiss namin sila. Matapang na hinarap ko si Nicholas. Nakakaawa ang kanyang hitsura, ngunit nasa mata pa rin ito ang galit. Akala mo ba habang buhay mong matatakasan ang ginawa mo sa pamilya ko? Hindi, Nicholas, dahil magwawakas na to ngayon. Sayang lang dahil hindi masasaksihan ng iyong ama kung paano ka dalhin sa bago mong tirahan, ang kulungan. Nakangisi na saad ko. Nilingon ko ang isang mistisang babae na yakap ang babae nitong anak. Ngunit masasaksihan naman ang mag-ina mo kung paano ka mananatili sa kulungan. Luhaan ang mga mata na nagpupumiglas siyang lumapit sa akin. Ngunit masyadong mahigpit ang pagkahawak sa kanya ng gwardya. Ang kanyang anak at asawa ay walang tigil sa pag-iyak habang nakatanaw sa kanya na tinutulak palayo sa kanila. Ngayon mo mararanasan kung ano ang pakiramdam na mawalan ng bahal sa buhay. Sayang lang dahil yung ama mo mismo ang tumalikod sa iyo ngayon. Huwag ka mag-alala dahil darating ang araw, magsasama rin kayong dalawa sa loob ng seldang bagong tirahan mo. Huling wika ko sa kanya. Dininig rin ng Panginoon ang matagal naming dinadasal araw-araw. Matatahimik na kami ni Inay. Magiging masaya na sila Itay at mga kapatid ko kung nasaan man sila ngayon. Narito kami ngayon sa Obigaini. Ika-4 na buwan na ngayon ang pagbubuntis ko. At kasama ko si Inay at Dustin. Kanina pa ito excited. Gusto na niyang malaman kung ano ang gender ng magiging kapatid niya. Sana nga malaman namin ito ngayon. Mukhang ito ang sadya ng anak ko at hindi pumasok sa school. Habang naghihintay, hindi ko mapigilan ang hindi makaramdam ng lungkot habang nakatingin sa mag-asawa na aming kasama. Hindi ko maiwasan na mag-isip na sana may asawa rin akong kasama ngayon at pareho kaming excited. Sana may humaplos rin sa tiyan ko na nakangiti at masaya. Nakaalalay sa akin. Tagabitbit ng gamit ko. Yung mga ganong bagay. Piniling ko ang aking ulo at sinuway ang sarili. Hormones nga naman. Hinaplos ko ang buhok ng anak ko nang itapat niya ang kanyang tenga sa aking tiyan. Sa tingin ko, babae ang kapatid ko, mama. Maya-maya ay wika niya. Bakit mo naman nasabi, anak? Ang bihib niya po kasi. Natawa ko. Hindi pa talaga yan maglilikot sa tiyan ko, nak. Hintayin natin pagdating ng 6 na buwan. Magkukulit na yan dyan sa loob kagaya mo dati. Walang araw na hindi niya pinapakinggan ng kapatid niya. Madalas niya itong kinakausap sa pagising sa umaga hanggang sa pagtulog. O kaya ay kapag magkasama kaming dalawa. Natutuwa ako at mahal niya ang kapatid niya. Hindi nga rin ito ng usisa kung sino ang ama ng kapatid niya. Mukhang naiintindihan naman niya na katulad niya ay wala rin itong ama na maipapakilala ko sa kanila. Miss Salazar? Tawag sa akin ng assistant. Pati sa loob ay sumama si Dustin at Inay. Sa tuwing check-up ko, nalulungkot ako. Hindi ko alam kung bakit. Basta yun palagi ang nararamdaman ko sa tuwing tutungtong ako dito. Napangiti ako na makita ang tensyonadong mukha ni Dustin. Nakamasid ito sa ginagawa ni Doc. Tahimik la rin itong nakikinig habang kinakausap ako ng doktor. Nang mahiga na ako para sa ultrasound, lumapit siya sa uluhan ko. Doktor, makikita na po ba namin ang kapatid ko? Curious na tanong niya. Yes, big boy. Malalaman na natin kung ano ang gender na magiging kapatid mo. Excited ka na ba? Wika ni Doc. Mabilis siyang tumango. Opo, doktor. Nakangiti na saad ng anak ko. Matulin siyang nakikinig sa bawat sinasabi ni doktor habang nakaturo ito sa monitor. Titig na titig siya roon ang sabihin ni Doc na dito makikita at malalaman kung ano ang gender ng kapatid niya. Congratulations, Mommy and Big Boy.
Babae pa lang anak mo. Naluluhani yumakap si Dustin sa akin at hinalikan ako sa noo. Thank you, Mama. May little princess na po ako. 2 na kayo naaalagaan ko. Kumalos siya ng yakap at tiningala si inay. 3 pala kayo nila lola nanay. Kahit wala ang kanilang ama, nakikita ko naman ito kay Dustin. Nararamdaman ng pag-aalaga niya. Hindi ako sigurado kung anong naipamana ko sa anak ko. Kasi lahat ng aspeto na meron siya